Boom! So, yung maligayang araw ulit sa inyo mga master at ito na ang kinabukasan ng ating vlog kagabi. Kagabi nga So, kinabukasan ngayon. So, maulan. No? Maulan sa labas. So, tutuloy ko na lang muna tong vlog na to at ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ng aking utol sa aking helmet. So, may dahilan din tayo para hindi natin ma-review yung ating Iridium na lens. Iridium Rainbow kasi nagpa-carbon ako ng spoiler. Ayan. Nasa unang coating na siya ng tawag dyan. Hindi ko alam yung chemical na ginagamit niya dun sa may ito, kagaya nito. Ayan, yung makintab na yan. Yung nakikita yung makinang na yan. Yung nakikita yung makinang na yan. Unang coating na yan ng parang clear na tinatapal niya, which is liquid yan. Tapos tumitigas siya kinatagalan. Pag natumuyo, ayan, yung mga ibang spoiler na ginagawa niya. Ayan. So, excited na makita to. Nakakabit sa helmet ko. Ayan. Ito pang AGV K1 yata to. At ito yung tawag, anong tawag dyan? Yung parang breather sa ulo. Breather sa ulo. Ayan. So, titignan na lang natin yung mga susunod na proseso. Hindi ko kasi alam yung mga pagkakasunod-sunod nito. Hindi ko pa siya inaaral sa ngayon. Kasi, komplikado siya gawin. Ayan, kung makikita nyo, gugupitin pa yan, lilinisin pa yan ng maigi. Ayan, ito mga to, basa pa yata, bawal hawakan. Ayan, so second coating na yata yan, tapos gagrinderin na yan yung mga gilid-gilid nya hanggang sa mapolish, tapos lilihain, tapos another coating yata ng ganito, tapos liha ulit, tapos spray na ng clear coat ng Samurai. Ayan. So, balikan na lang natin sa susunod. So, ma-review natin yung aking Iridium Rainbow o yung Revo Gold, Revo Blue na nakakabit sa ating helmet ngayon. Pag nakakabit na rin itong mga to, kasi hindi ko naman pwede siyang gamitin ng wala nito. Kasi yung pangit naman tignan nun. So, ayan. So, balik na lang tayo sa susunod mga master. So, see you in 3 days o 2 days siguro, tapos na yung mga spoiler na to. And then yun, sige, balik lang tayo 2 days. See ya. Boom! At ayun, tayo nagbabalik. Hyper na hyper. Ayan, tapos na yung ating pinakarbon. Ayan, kakatapos lang. At itong ating spoiler kakatapos lang din. Kakakabit ko lang ngayon lang. Kapabalik ko lang dito sa bahay. So, may pagkakataon na tayong i-review itong lens na to. So anyway, yung paggawa ko dito, paggawa ng utol ko dito sa pag-carbon niya is soon ko na lang i-vlog, kasi wala tayong oras para maggawa nito kasi sobrang maproseso, parang 4 days to 5 days yata ang aabutin bago matapos yan. Tapos Gino tayo mamaya pag medyo umaraw ng konti para ma-review natin siya sa arawan kasi wala pa ring araw ngayon. Yan, titignan natin kung ano bang view sa loob at kung ano bang view sa labas nitong Iridium lens natin. Iridium Blue or Revo Blue, tama ba? Yan. Napaka-pogi, di ba? So, balikan tayo mamaya pag medyo umaraw na. So, yan. Bye-bye. And boom! Kayo na mga master. Tayo nagbabalik at i-review na natin itong ating Iridium na lens. Ito. So, parang ang pangit ng view natin dito sa ating front cam, Pero susubukan natin pagandahin yan mamaya. Maghanap lang tayo ng magandang spot para mailipat natin ng maayos kung saan nga ba mas maganda siya ikabit. Ingay pa rin ng ProLiner kahit may busan. Nakakarindi. So, punta lang tayo ng San Marino mamaya. Tapos, titignan natin kung ano bang magandang view. Alright, G. Baba na natin. Wow! Kita pa rin yata yung mukha ko. Wala, gagi, ang angas. Bangit, men. Ang liwanag. Parang parang ang araw kahit makulimlim. Alam mo yun?
yung kapag nag-e-edit kayo, pag binabago mo yung temperature, pag tinataasan mo, parang naninilaw-nilaw yung paligid. Parang ganun yung pakaramdam dito sa loob ng ating iridium na lens. Kahit makulimlim ay parang maaraw. So feeling ko hindi masyadong kita dyan sa view nyo. Ito. Yan. So gawa rin tayo ng paraan. Mamaya ililipat natin kung saan magandang spot, para naman masatisfy kayo kahit pa paano. Pero yung view ko dito sa loob mga master is napakalino niya, maganda siya. Mas nadagdagan yung liwanag ng paligid. So mas maganda to sa akin kasi hindi ako yung tipo ng tao na masisilawin, or mas gusto ko yung medyo nakakasilaw kasi malabo yung aking mata, ano. So pag maliwanag yung paligid, mas advantage sa akin yon. Dahil tayo ay mapal yung aking ECU dahil malabo ang aking mata, no? So advantage sa akin tong visor na to, or I mean yung lens. Isa lang naman yata yun. Yan, ang liwanag ng dating niya. Like pag nakaganito, parang ang blue ng paligid pag walang light visor. Pag nakaganto naman, parang maaraw kahit makulimlim. What more kung maaraw talaga, hindi kayo nakakasilaw. So wala kasi tayong hindi natin siya ma-review ng maaraw kasi walang araw, ano. Kung nakikita nyo, maaraw man pero hindi ganun katingkad ang araw natin. So maghahanap pa tayo ng ibang pagkakataon. Sir, kung gusto niyo makita tong visor na to or yung lens na to sa ibang araw, mag-vlog ako sa 28 at i-vlog ko yung aking track day, ang aking second track day. At eto na yung gagamitin kong visor or yung lente. So may kita nyo siya ng maaraw. Hopefully maaraw yung araw nung date na yon, yung petsa na yon. Makikita nyo kung anong advantages nun sa track nitong visor na to. Pogi men. Kaso kita pa rin yung ilong ko, pero okay na yan, basta pogi. Yan. Papunta tayo ng San Marino ngayon, or malapit na nga tayo rito. Yan, bumababa ang aking camera. Ang ganda niya sa mata mga master. Maliwanag, ano. Parang nagkakaroon ng mas maliwalas na ambience pag nasa loob ka ng visor na to. Ang ingay ng Proliner kahit may busal, nakakainis. So pagdating natin ng San Marino, i-vlog lang natin ng konti yung visor at saka magko-content tayo ng ibabot naman sa pipe ko. Papaputak tayo ng pipe. So ayan, nakikita nyo naman na siguro yung view natin ngayon, pero mas bibigyan ko pa kayo ng mas magandang view mamaya. Lahat ng view kukunin natin, pero so far gamit ko naman. Ako kasi nahihilo kapag tinted yung aking visor, pero sa ngayon hindi naman ako nahihilo. Ayan, okay naman siya. Alrighty.
Si la 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 la. Alright, San Marino na tayo. And na, maghahanap na lang tayo ng magandang spot. Oh shit, ang sakit yung tunog na yun. Maghahanap na lang tayo ng magandang spot kung saan natin pwedeng tignan na maayos tong ating visor. Ayan. So, probably try muna natin dito. Eto sa silong. At nasa ilalim ako ng puno. Yan, kung kita nyo yung aking ilong. Yan. Eto siya. Yan. Kita ba mga master? Yan. Yan siya. So kita pa rin, hindi kagaya ng inaasahan ko na kapag maaraw or kapag umaga is masyado siyang tinted. So taliwas yun sa inaasahan ko na ano, kasi kita pa rin ako. Ayan. Pero kagandahan ng mga master is yung view mo sa labas is parang maliwalas, maaraw. Although medyo makulimlim ngayon, pero yung dating mo dun sa labas, maaraw. Yan. So try ko ba rin mamaya. Ewan ko kung ma-adapt ng ating camera yung view natin sa labas. Pero susubukan ko pa rin. Ano? Bali yan yung outer nya. Kung nakikita nyo, ito yung nasa labas. Kapag makikita kayo ng tao, ito yung feeling nya. Ito yung itsura nya. Yan. Kita nyo na mga master. At siguro hinto na ako rito para di na masyado humaba itong video. Susubukan ko naman isukbit sa loob yung cellphone kung makikita ba talaga yung view sa loob, ano? So pause ko na muna rito. So ayan, wait lang. So ayan, ito siya mga master, nasa loob na tayo ng helmet. Pinasok ko lang yung aking camera, yung cellphone ko sa loob ng aking helmet. At ito ako ngayon. Ayan, nakikita niyo ako sa camera. Sa salamin, ayan ako. So, ibababa na natin yung visor para malaman nyo din kung anong itsura pag nasa loob ng lens. Kung nasa loob tayo ng helmet, nagamit natin yung lens nito. Ano? So, bababa ko na. Ito siya. Kita ba? Ayun siya mga master. Kung mapapansin nyo is masyado siyang maaraw tignan. Kahit makulimlim. Ayan. Ito yung mga green. Ayan. Yung mga green na paligid. So, hindi natin siya ma-landscape kasi di kasya yung cellphone ko pag landscape. Ayan siya. And boom! Ayan. So yun na nga mga master. Tapos na ang ating part 2 ng ating review dito sa aking visor. Ayan. So nagpapag ang aking salamin. Hubarin ko muna. Ayan. So magpapaalam na ako dito sa part na to. At maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit like, comment, share, and subscribe. Muli, maraming salamat sa panonood. So, ayun, balik na lang tayo soon. See you around. Ride safe mga master. Bye-bye.